Resume na po ulit tayo. Ito po nga aking ginagawang pag-recite ngayon ay breakdown lamang po nung mga una kong inilive na kung saan po ay by books po ang ginawa ko noong una. Yun po ay parang trial and error po. Naobserbahan ko lang po ang mga reaksyon. So tibay ko po sa aking sarili na gawin na lamang pong by chapter ang pag-recite, at yun nga po ang ginagawa ko ngayon. Kaya nagkakaroon po tayo ng konting minuto na break at bago po para makapag-set up po ng panibagong video. Ngayon po ay tutuloy ko na po Unang Pedro, Kapitulo 2. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw, mga pananaghilig at ng lahat ng mga panlalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Sion ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong nananampalataya, siya'y mahalaga, ngunit sa hindi nang nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipag tayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok, at batong katitisuran at bato na pambuwal, sapagkat sila'y natitisod sa salita, palibhasa ay mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Datapwat kayo isang laing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapat ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapat ngayon nagsipagkamit ng awa. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga sasamang kita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na mga karoon kayo ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng mga tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinubo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama, at sa kapurihan ng mga nagsisigawa ng mabuti. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos, na dahil sa paggawa ng mabuti, ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga tao palalo. Nagaya ng kayo'y laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit ng balaban ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari, mga alila, magsisuko kayo ng may buong takot sa inyong mga Panginoon,
hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mga mababagsik, sapagkat kalugod-lugod na kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sino man ng mga kalumbayan at magbata ng di matuwid. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo nang nagkakasala at kayo tinatampan, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nang nagbabata, ay tanggapin ninyong may pagtitiis. Sapagkat ito'y kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat sa bagay na ito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga akbang niya, na siya hindi nagkasala, ni kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na nang dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo, sapagkat kayo gaya ng mga tupang naliligaw. Datapon ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Okay, konting break lang po ulit at babalik po ulit tayo.